Hi Cancer! Welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. At paalala, ang mga message nito ay gabay lang. So, depende sa'yo kung paano mo i-apply sa sarili mong sitwasyon. At Cancer, kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comment na rin. Ito ang reading mo for August 10 to August 16, 2026. So, Cancer, itong iyong overall energy. Four of Wands. Challenge, the Sun. Focus, Queen of Cups. Ang iyong future energy, the Seven of Cups. And then, ang outcome is the Hierophant. Four of Wands. Ang energy mo ngayon sa linggo na to is nakafocus sa kung ano ang meron ka. Like, family. At literal na bahay. Kasi, Four of Wands is yung stability na meron ka. Pag sinabing stability na meron ka, syempre karami ang family, kung saan kayo nakatira, kung paano yung kinalalagyan nyo as, yun nga, yung mga mahal mo sa buhay na kasama mo. Nandiyan lagi na nakasupport sa'yo at ganun ka rin sa kanila. So, this week, ito ang focus mo. Stability para sa'yo at para sa mga pamilya mo or mahal mo sa buhay. And challenge, the Sun. May mga bagay na hindi natin in-expect. Kahit anong gawin natin, ups and downs man sa buhay, pero kailangan manatili tayong may focus, may goal, at yun nga, tuloy ang pakikipagbaka sa buhay. Pero sometimes, ando dun ka sa, pag nag-iisa ka, ando dun yung isip mo na, bigla-biglang naiisip mo na, paano kaya someday kung etong stability na meron ako is biglang magkaroon ng problema. Alam mo yung nakita ko sa energy mo rito, Cancer, parang, let's say, nasa middle age ka na. And then, ang focus mo natural sa family. Sa ngayon, nakikita ko, kung pagdating sa mga pang-araw-araw na pangangailangan nyo, yung mga daily needs ninyo, nandiyan dyan, meron. Kung extra ng pag-uusapan, meron din. At alam mo yun, maski ikaw sa sarili mo. Dahil din naman yun sa mga pinaghirapan mo. Pero meron mga senaryo na nandoon yung nag-iisip ka nung o paano na yung mga susunod na bagay o pangyayari na mangyayari sa buhay mo. I don't know why. Bakit yun ang iniisip mo? Samantalang, why not mag-focus ka sa masaya, sa present na meron ka? Kasi ang nagiging challenge mo rito is, yes, masaya, pero lagi mo iniisip yung mga mangyayari sa mga susunod na kabanata ng buhay mo. Which is, nagiging challenge mo tuloy yan kasi lahat tayo, kung may mga challenges na pupuntahan, hindi natin mapipigilan yun lalo na kung nakatadhana. Pero ewan ko kasi yun na nakikita ko dito sa energy na message para sa'yo ni universe. Nagwo-worry ka sa bagay na hindi pa dapat iniisip. Kasi sa ngayon nakikita ko, masaya ka naman. Why not yun na lang ang tingnan mo? Yung saya na tinatamasa mo ngayon. Ang yung focus, Queen of Cups. Yes, ando dun yung focus mo eh. Di ba nga sabi ko family, kung ano yung mga nakakapagpasaya sa'yo, nakakapagbigay ligaya sa'yo, nandoon ka. Pati mga material na meron ka sa buhay mo, nandiyan yan. Alam mo kung paano mo siya pangalagaan. So, i-focus mo na lang yung oras mo o yung pag-iisip mo sa ganun, sa mga gandang bagay. Kasi nakikita ko rito is nag-worry ka sa isang bagay na hindi pa naman nangyayari. And then in the future, Seven of Cups. So, ito na. May mga bagay na
pinagpipilian ka o iniisip ka regarding sa yung family, regarding sa yung material gains or material things na meron ka. Physically, kung ano na o kung paano na pagtanda mo. Yun yung mga nakikita ko. Laging in the future. Which is, sometimes maganda naman yan, marami kang options, o nagpe-prepare ka na, o meron ka ng pinaghahandaan. Pero yung too much thinking sa mga scenario na wala pa naman is, magkukos lang ng stress sa'yo. And then, ang outcome, the Hierophant. Siguro ito yung mga kinagisnan mo na dati pa, kung ngayon may maganda kang buhay sa sarili mong pamilya, o may mga anak ka na, maybe nagwo-worry ka kasi yung pinanggalingan mo dati is hindi ganun kasagana ang buhay. So yun yung wino-worry mo. What if bumalik ka sa ganong kahirapan, or kung dati is may struggle sa buhay mo o buhay nyo nung bata ka pa. So now, yun yung titingnan natin. Kasi parang inaano mo yung mga cycle ng buhay mo na baka maulit, which is nasa yan. Depende. Now, let's clarify. So, Cancer, ano ang mga message na paparating sa'yo this week? Four of Wands. At meron pa pala, maybe, natatakot ka na siguro in the past, ikaw yung naka-experience na ang hinahanap mo kasi is yung, alam mo yung pamilyang kompleto, anak, nanay, and tatay. Pero based on sa experience mo na may trauma ka or ayaw mo balikan is, siguro ito hindi sa lahat siguro ikaw is yung naka-experience na inabandona ng tatay or ng nanay. At lumaki kayo ng isang magulang lang ang nagpapalaki sa inyo. So now, ando dun yung worries mo na sana hindi mangyari sa mga anak mo o sa mga taong mahal mo sa buhay. So, Four of Wands. The Hangman, Queen of Cups, and the Two of Cups. Yeah, ando doon ka ngayon sa stage ng realization na yes, masaya ka. Kasi nakikita ko rito may harmony. Ando doon yung nagkikare ka, nagkikare sa yung mga taong mahal mo sa buhay, which is nakikita ko rito. Sila yung priority mo. Kung meron ka mga ibang pinagkakabalahan, sila muna. Wala nang iba. Which is, ganun naman dapat, di ba? Kasi, tanggapin natin na lalo na yung mga nagtatrabaho sa abroad. Kahit gawin mo man ng personal na nagkikare ka, ang nurture mo ang mga anak mo or yung family mo, hindi mo magawa. Yes, nakakapag-provide ka sa mga needs nila, pero yung mismong ikaw, personal na nandiyan sa tabi nila is wala. Pero ikaw, since ayan yung sitwasyon mo, nakikita mo sila, nahawakan mo sila, nakakasalamuha mo sila, ando dun yung harmony. At masaya ka sa ginagawa mong yan. Masaya rin yung mga taong nakapaligid sa iyo. So, the Sun. Oops. The Magician, Queen of Swords, and the Six of Swords. Dahil in the past, which is tama nga, merong mahalagang tao sa buhay mo or sa buhay nyo, ng family mo, let's say sa'yo na lang, na iniwanan kayo at pinili
na mamuhay nang hindi kayo ang kasama. So, in other words, inabando na kayo. So, ngayon, yun yung mga sumasagi sa isip mo. Kaya kahit na masaya ang nangyayari sa buhay mo ngayon, may biglang sumasagi na nagiging malungkot ka. O may mga naiisip na nagpapalungkot sa'yo at nagbibigay ng pag-aalala. So, meron kang mga past, which is pwedeng magulang mo o asawa mo, na mas pinili yung ibang kaligayahan niya sa iba, hindi sa pamilyang ito na pamilya mo ngayon. Pwedeng, ito maraming senaryo, Cancer, kasi marami kasi ako nakikitang energy rito energies. Kung meron kang partner ngayon, masaya ka, nagpo-provide ka, binibigay mo yung lahat, harmony, para magkaroon ng harmony. Kasi yun naman talaga ang pinaka goal or gusto ng mga taong pamilyado na. But then, bigla kang nagkakaroon ng pag-alala. Maybe may dati kang naging kapartner, which is wala na ngayon sa buhay mo dahil mas pinili niyang mamuhay, pero kasama ay iba at hindi ikaw at yung mga anak mo. So now, kung meron ka mang kinakasama, hindi ito yung partner mo in the past. Ito yung present na kasama mo. Okay. Na wino-worry mo, baka maulit yung parehas na pangyayari sa buhay mo. Well, wag mo i-manifest yan. Kasi ang manifestation, pag malakas yan, baka magkatotoo. So, watch out sa yung manifestation. And then, ang iyong focus, Queen of Swords, Queen of Cups, Two of Pentacles, the High Priestess, and the King of Pentacles. Alam mo kung ano nakakagulo sa'yo is yung sarili mong pag-alala. Na hindi nagiging balanse sa'yo minsan ang pang-araw-araw na ginagawa mo sa buhay mo. Kasi nandiyan masaya ka and then suddenly bigla kang mananahimik na parang natutulala dahil nga sa mga masyadong pag-aala, pag-overthink. Sometimes yung ating instinct o kutob is akala natin napakagaling o napaka-perfect, na pinangungunahan natin yung mga bagay na hindi pa naman dapat o hindi naman nangyayari. So, ngayon, ang i-focus mo lang is kung ano yung stability na meron ka. Which is maganda. Na hindi lang naman ikaw ang nagpo-provide, kundi kung sino man ang partner mo ngayon, andyan din siya para sa'yo. And then, 7 of Cups. In the future energy, the Hierophant, the Knight of Pentacles, and the Fool. The Hierophant, the Hierophant. Ito nga ay isang masaya mo importante sa buhay mo. Nasabi ko nga, either tatay mo, or let's say ex-husband or ex mo, na mas pinili ang iba kaysa sa'yo. At ngayon, in the future, kailangan mo ma-overcome yun. Unti-unti, hindi ko sinabing biglain mo. Lalo na kung naging pattern mo na yung pagiging overthink na ganyan. Kasi, this time, ang gawin mo na lang daw is, isurrender mo kay Lord, kay Universe, kung ano yung buhay na meron ka ngayon, which is maganda. So, isuko mo sa Kanya na, Lord, kung ano ang magandang paparating sa akin, yun na lang. Kung meron mga mabigat na paparating, tulungan mo ako para magampanan ko at malagpasan ko kung ano man ang mangyari. So, ito yung time in the future na
magiging okay na lang sa'yo kung ano ibibigay. Hindi mo na kailangang isipin yung mga senaryo na hindi mo pa nakikita. So, maggo-go with the flow ka na lang sa pang-araw-araw na buhay na nangyayari, na pang-araw-araw na senaryo o pangyayari na nangyayari sa buhay mo. Kung hahayaan mo na lang. Kasi wala namang, kung mangyayari, mangyayari. Kung hindi, hindi. Eh di mas maganda. So, yun na lang iisipin mo. Kumbaga, yung pag-aalala in the future, nakikita ko na unti-unting mawawala na. Okay. And then, ang outcome, the Hierophant. 9 of Wands, 8 of Pentacles, and the Temperance. So, ang outcome mo is, kung ano yung sa tingin mong focus mo, which is yung family mo. At nakikita ko, kahit na may trabaho ka, ikaw yung taong masumikap, pero andyan dyan yung nahahati mo kung ano yung mga oras mo para sa kanila at para sa trabaho mo. Kasi para sa'yo, yun yung kailangan mong protektahan. Kung ayaw mong masira ang magandang samahan ninyo, huwag mong panatilihin na ando dun yung takot mo. Kasi, sabi ko nga sa'yo, ang manifestation sometimes kung napakalakas niyan, pwedeng mangyari. So, ikaw ang kailangan mag-adjust. Timplahin mo kung ano yung mga dapat mong isipin na mas makakabuti kaysa sa makakasama. Para magkaroon ka ng balance sa sarili mo, kapayapaan sa isip mo. Okay, last message. Can you still trust him, her? Well, ang tinutukoy dito sa nakikita ko magtitiwala ka ba sa taong kapartner mo ngayon kung sino man tong mahal mo sa buhay? O hindi, dahil karga-karga mo pa sa isip mo kung ano yung trauma na nangyari sa'yo, which is iniwanan ka at ipinalit ka sa iba. So, this time, kailangan mong pagtiwalaan kung sino man itong kapartner mo sa buhay mo na which is nandiyan lang. Napaka-loving and caring na katulad mo. Parehas kayo ng energy. So, Cancer, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!